Praise God. Yan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Yung mga questions po natin, let's try to answer that later po. Ha? Yan, so praise God po. Muli po ay magandang gabi po sa bawat isa. And welcome po sa atin pong evening devotion for today. We're still here in Taiwan po. Last 3 days na lamang po at tayo ay babalik na ng Pilipinas. Praise God po sa lahat ng mga magagandang karanasan dito po sa bansang ito, sa lahat ng mga taong dinala ng Panginoon, pinakilala sa atin ng Diyos, mga na-minister po natin. Last kahapon, na-meet ko si Ate Rose, si Ate Joanna at si Kuya Eric. Pero mas matagal kami nakapag-usap nila ni Ate Rose kasi parang umaga pa lang magkasama na po kami. And praise God po dahil nakapag-minister po tayo. Praise God na ipag-pray po natin sila. God is so good. At yun po ang panalangin natin. Amen po ba? Na palagi tayong gamitin ng ating Panginoon. Kanino mang mga tao, sino mang tao ang dinadala niya po sa atin. And we praise God for this opportunity. Amen. Talagang dinadala tayo ni Lord sa tamang lugar at sa mga tao na nangangailangan po sa Kanya. And we believe na sa panahon po ngayon, maraming mga tao pa ang nangangailangan sa Diyos. Hello po Ate Culots, Ate Roselia, good evening po. Maraming mga tao pa ang kailangan po na matuto ng salita ng Diyos, na lumalim sa Kanya. Wow, praise God, Mami Jamie, amen. Keep it up po. Patuloy niyo lang pong ipag-pray ang inyong husband at mas lumalim pa po siya sa pagkilala sa ating Panginoon. Amen. Kaya ang ganda nung sinasabi sa Psalm 62 verse 5. Sabi doon, my soul wait thou only upon God, for my expectation is from Him. Ang ganda po, di ba? Aking kaluluwa, maghintay ka sa Panginoon. Yung expectation natin nasa Panginoon lamang is from Him. My expectation is from Him. Lahat ng mga bagay na inaasahan natin sa mundong ito, magmumula sa atin pong Panginoon. Amen? So patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Patuloy po nating kilalanin ang ating Panginoon. Psalm 62 po verse 5. Yung kanina, Psalm 62 verse 5. Psalm 62 verse 5. Amen. So lahat ng mga inaasahan natin, lahat ng mga bagay na kailangan natin, lahat ng mga himala, kasagutan ng panalangin, nagmumula sa atin pong Panginoon. Kaya kanino po tayo tatawag? Kaya kanino po tayo aasa? Kaya kanino po tayo magtitiwala? Wala pong iba kundi sa atin pong Panginoon. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay sa gabing ito. Hallelujah! Walang ibang kikilalanin, walang ibang tatawagin, walang ibang pagtitiwalaan, kundi ang Diyos lamang. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng isang salmista sa awit, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. At sinabi doon, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo ay makakamtan. Let us bow down our head, let us close our eyes, and let us feel the presence of the Lord. Let us all pray. Heavenly Father, we come before you tonight with a fully surrendered heart. We humble ourselves, God, and we acknowledge that apart from you, we are nothing. We need thy Holy Spirit. We need you right now to be in our midst. And thank you for your promise that 2 or more gathered in your presence. Lord God, you are very there.
upon their midst. We know and we believe, Holy Spirit, that you are here. That you are here in this platform, O God. Hindi lamang po 2 o 3 ang nagkatipon, Lord, we are hundreds. Daan-daang mga tao ang nanonood ngayon, Panginoon, sa live stream na ito, at naniniwala po ako na ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan, handang gumawa ng himala, handang iparanas ang iyong kapangyarihan, handang katagpuin ang bawat isang nangangailangan. Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na tumutugon ng panalangin. Sa lahat po ng mga nakatanggap ng himala, sa lahat ng nakatanggap ng kasagutan ng kanilang panalangin, sa lahat ng mga tao ngayon na nagpapasalamat sa Diyos, pwede po ba kayong sumigaw at magsabi ng isang malakas na praise the Lord? Praise the Lord! Praise the Lord! Sa lahat po ng ginawa mo sa aming buhay, purihin ka, O Diyos. Sa lahat ng mga bagay na pinaranas mo sa amin, sa kagalingan, Panginoon, sa provision mo, hindi ka nagkulang. Praise the Lord. Sa pagbibigay sa amin ng pag-asa tuwing kami ay nanghihina. Praise the Lord. Sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Praise the Lord. Purihin ka, Panginoon, noon, ngayon at magpakailanman. Purihin ka, O Diyos. Sa mga panahong kami ay nangihina at ikaw ang aming nagiging kalakasan. Sa mga panahon, O Diyos, na hindi na namin alam ang aming gagawin, ngunit ikaw ay palaging nariyan upang kami ay saluhin at ipakita sa amin ang tamang daan na dapat naming tahakin. Purihin ka, Panginoon. Kulang po ang salita. Kulang po ang mga gawa. Kulang ang lahat kahit ibigay po namin, Panginoon, ang aming buhay. Ngunit nais pa rin po namin, Panginoon, na magpasakop sa iyo, sapagkat hindi po namin alam ang aming gagawin at hindi namin alam ang aming pupuntahan kung wala ang iyong direksyon, kung wala ang iyong pagsama. Kaya naninikluhod po ang aming mga puso sa gabing ito, Panginoon. Kung mayroon man pong bahid ng kasalanan, karumihan sa bawat isa, linisin mo po kami. Ayaw po naming malagpasan, Panginoon, ng iyong kapahayagan. Ayaw po naming maging emosyonal lang. Ayaw po namin, Panginoon, na tuwing devotion lang po namin nararamdaman, Panginoon, hindi po. Kundi bawat oras, kundi bawat panahon, bawat minuto at bawat segundo, palagi po kayong nandyan upang iparanas at ipadama sa amin ang iyong nag-uumapaw na pagmamahal. And I pray, O God, hindi lamang tuwing devotion time dito po sa TikTok platform, kundi oras-oras, Panginoon, nandoon ka na siyang kumakatagpo, nangungusap, nagpapala, gumagawa ng himala sa aming mga buhay. Thank you, God. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa muli po naming pagsasama-sama. Naniniwala po ako na kayo po ang mangunguna sa lahat ng mga bagay na mangyayari sa devotion na ito. Holy Spirit, mangusap po kayo. Panginoon, buksan mo ang mga spiritual senses namin, buksan mo ang amin pong mga spiritual na pandinig, Panginoon, upang marinig namin ng iyong tinig, Panginoon, kung ano ba ang mga bagay na dapat namin gawin, mga bagay na dapat namin itigil, mga correction and rebuke, Lord God. Marinig po namin ang maliwanag ang nais mo. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, keep us in your loving arms. Embrace us once again. Encounter your people more than ever before, O God. We just want to sit here in your presence and feel your heartbeat. We want to know more of you. We want to stay here in this very moment, Panginoon, na kung saan ramdam na ramdam namin, Panginoon, napakalapit mo sa aming mga buhay.
Nawa, Panginoon, palagi namin ilapit ang aming mga sarili sa iyo, kahit sa mga panahong hindi ka namin nararamdaman, kahit sa mga panahong hindi namin nakikita, Panginoon, ang mga ginagawa mo. But still, Lord, we will become more intentional, Panginoon. Lalapit kami sa iyo, Panginoon. Lalapit kami sa iyo, anuman ang kalagayan ng aming mga puso. Magmamahal, magtitiwala, at magtatapat sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. I don't know what they are going through, oh God, but you know everything about them. And Lord, salamat because you are gracious. You are full of compassion, oh God. You are slow to anger, Lord, and you are great in mercy. So I pray, Lord God, na ang bawat taong nanonood po ngayon, hallelujah, mararanasan po nila, Lord God, ang kakaibang pagkilos mo. Lord, I declare that you are our salvation. You are the light. And whom shall we fear? Wala po kaming katatakutan, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na kasangga namin. Ikaw ang Diyos na siyang tumawag. Ikaw ang Diyos na magliligtas at magpapagaling sa amin, Panginoon. Kayo po ang Diyos na tapat. You are full of justice, O God. Hindi mo kami ipapahiya. Kayo ang aming matibay na sandigan. Kayo ang lalaban sa amin, Panginoon. We will never fear, for you are with us. For you are with us. Anumang laban ang kinakaharap ng iyong mga anak, bigyan mo sila ng katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Thank you, God. Thank you for tonight. Thank you for thy word. Thank you for your presence. Maraming salamat, Lord, sa katagumpayan na ipagkakaloob mo sa bawat isa. Ngayon pa lamang, malakas na pagkilos mong inaasahan namin sa lahat ng mga first-timers, O God, na ngayon ay nakakapanood ng live stream na ito. Magpakahayag ka sa kanila. Kausapin mo sila, Panginoon. In the name of Jesus, I pray for all these first-timers, Lord God, na ma-encounter kanila ngayong gabing ito sa pangalan ni Jesus, and they will never be the same again. Lord, these first-timers are yours, O God, and you want to encounter them tonight. Hindi aksidente kung bakit nandito sila ngayon, Panginoon. Kaya lahat ng mga nag-join, lahat ng mga nanonood, Lord, i-magnet mo sila dito sa live stream na ito. Lord, iparanas mo sa kanilang yung kapangyarihan that they cannot resist it, oh God. They cannot resist it, Lord God. Mananatili sila dito. Hindi sila mag-swipe, Lord God. Hindi sila lalabas sa TikTok na ito na hindi mo sila nakakatagpo, Panginoon. Alam mo ang kanilang pangangailangan. Kilala mo ang mga taong ito. At naniniwala ako na handa kang gumawa ng himala, ng kagalingan, ng pagpapala sa kanilang mga buhay. In Jesus' name, Lord, I rebuke the works and plans of the enemy upon our live stream, Panginoon, upon this platform, Lord, in Jesus' name. I rebuke, in Jesus' name, lahat ng mga pakanan ng kaaway sa pangalan ni Jesus to distract us, Lord God, in Jesus' name. Magkaroon po kaming lahat ng magandang ng internet connection, malakas na connection, Lord God. Wala pong madi-disconnect, Lord. Lahat po kami ay makaka-focus, tututok sa mga salita mo, Panginoon. Ano man po ang aming mga ginagawa, Lord God, maging attentive po kami sa iyong pangungusap, Lord, sa pangalan ni Jesus. Ilapit mo kami palagi sa iyo at magpadala ka pa ng maraming mga tao na manonood at susubaybay sa live stream po na ito. Salamat, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala ko na po sa iyong lahat. Itago mo ako sa iyong likuran. I know I am not worthy, Lord God, but Lord, cover me with your blood. I pray, Lord God, na tamang mga salita mo ang masambit ng aking mga labi, not with the enticing words of human wisdom, but only by the demonstration of your power and of your spirit. Lord, may I preach your word boldly and accurately, O God. Use me as your mouthpiece, Lord God. Use me to become channel of blessing, Lord. In Jesus' name, anoint my heart, anoint my lips, anoint my mind, anoint every fiber of my being, Lord God. And I entrust everything unto you, Lord. Maraming salamat po
sa libo-libong mga tao na nakasama namin sa community na ito. Ang dalangin ko, lahat po kami, Panginoon, ay magkita-kita sa aming huling hantungan at yun po ay dyan sa kalangitan. Salamat, dakilang Diyos, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat-lahat, maghari ka. Ito po ang aming sama-samang panalangin at nanilalakipan po namin ng iyong banal na dugo. To God be the glory, to you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! God bless us all po. Saan mang panig kayo ng mundo, from Luzon, Visayas at Mindanao, at sa iba't ibang mga parte ng mundong ito, isang magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw sa ating pong lahat. Hindi po aksidente kung bakit kayo nanonood sa live stream po na ito. Praise God po, meron pong magandang layunin ng Diyos. Amen. Kung bakit po kayo nanonood dito. Kaya sa oras na ito, nais po namin i-welcome ang lahat ng ating pong mga first-timers. Kung kayo po ay first-timer, pwede po ba kayo mag-type ng me sa live comment at kung saang lugar po kayo nanonood. Type me at kung saang lugar po kayo nanonood, and we would like to welcome all of you. Yan. Nasaan po ang mga first-timers? Praise God. Talaga namin nagpa-follow. God bless po. God is really moving tonight. Kamusta po kayo mga kapatid? Yan. Si Tala from Pangasinan, si John Daryl from Naga, si Minette from UK. Wow, United Kingdom is part of Europe, right? Arbe from Antipolo, Gemini from Camarines Norte, Celine Ramos from Bahrain, Jeshap from Davao, Angelina from Agusan del Sur. Namiss ko yung ganito kadami mga first-timers. Shengri Ambon from Ilocos Sur, Jay, hello. Carisat from Tayuman, amen. Jesus Balmaceda from Catanduanes. Sino pa po? May mga first time pa? Si Diana from Florida, USA. Welcome home. Ella Kawai from Malaysia. Hello po sa inyong lahat. Heart to Heart community, let us all welcome our first-timers for tonight. Praise God. God is good. Yeah, welcome. Parang mas marami nga ata pag sa gabi. Hello, Jennifer Talon from Baguio. Amen. Welcome po sa aming pong community. Ito po ay safe space nating lahat. And if you are looking for a family and community na magpapalalim po ng inyong relasyon and your faith sa ating pong Panginoon, you are in the right place. So if you want to join our community, you may follow and join us in Blue App, FB page. You may follow Heart to Heart. Nakapin po dyan. Thank you to all our moderators po. Heart to Heart, just follow that. Message Heart to Heart po para masendan po kayo ng link. Hello, Ate Fel! I miss you agad. Not first time, minsan lang po makapinda sa work po. Okay po? Ayan sila, Pastor Lovely nandyan pala. Hello po, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. God is so good po. God is so faithful. Amen. Ayan, si Pastor Lovely. Hi, Pastor Lovely. God bless po. Ayan. So, welcome po kayong lahat na umattend. You may follow again. Follow nyo rin po ang atin pong mga social media accounts. We have YT Red App para mabalikan nyo po yung mga previous devotions po natin. We also have IG, FB, yan po. So, follow nyo lang po. Let's see po. Parang mas marami kapag gabi. So, mag-a-announce na lang po si Ate Rochelle sa atin po mga GC. Okay po? So, God is so good po. Yan. So again, welcome po tayo. Ako po si Brother Harold Cruz. Yan. Hello po, Mami Boo. And Brother Harold po from the Philippines. But now, I'm visiting here in Taiwan po. Para po mag-mission. Yan. At magbakasyon. Praise God. Pero alam niyo po, nakakatuwa si Lord kasi yung bakasyon ay ginagamit na rin po ng Panginoon para po mag-mission talaga, maka-reach ng mga tao at maipag-pray po, no, makapag-minister doon po sa mga tao na nilalapit sa atin ng ating Panginoon. So I'll be staying here until Sunday po, and I'll be back in the Philippines this coming Sunday. Yan po, sa Sunday na. Pero from Monday to Sunday naman ay nasa Siquijor naman po ako. Pero originally I'm from Bulacan. Yeah, originally I'm from Bulacan po. So ayun, sa lahat ng mga
nasa community natin na nasa Dumaguete at Singapore, see you there next week po. Yan. So, praise God. Lahat na, yan, welcome po dito. Lahat na may mga anxiety, depression, welcome na welcome po kayong umattend. Kasi po, sa ginagawa natin ito ay alam natin na kumikilos ang Lord, nagpapagaling ng mga sakit at karamdaman, nagbibigay ng kapayapaan sa mga may mga mental health issues. Amen. Naniniwala tayo na ang Diyos ang kasagutan. Christ is the answer sa lahat ng mga problema na meron ng ang sangkatauhan. At kahit pagsama-samahin po ang problema ng lahat ng tao, mas malaki pa rin po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Mas malaki pa rin po ang Diyos na kinikilala po natin. Kaya kanino tayo lalapit? Walang iba, kundi sa atin pong Panginoon. Amen. So ngayon po ay tuloy-tuloy po tayo sa atin pong pagde-devotion. Please keep on tapping your screen po. Tap, share, and repost. Amen. Tap, share, and repost po. At salamat din sa mga generous givers and supporters ng ating pong community. Diyan lang po kayo, bigla-bigla may mga nagsasend dyan ng mga treasure boxes. At kapag may nagsend, just click it po. At pagka-click nyo, don't forget to have your attendance by sending heart me. At pag-send po ng Go Popular, maraming salamat po. Gifts are highly appreciated. So God bless po. God bless sa lahat ng mga newcomers po sa ating pong live. Amen. So, nagsimula po ito last July at nagpapatuloy until now. At wala po kaming ibang gusto kundi ma-share po ang kabutihan ng Panginoon sa lahat ng mga tao dito po sa social media. And I pray na mas marami pa tayo maabot. Amen po ba? Mas marami pang mga tao ang manumbalik sa ating pong Panginoon. Praise God. God is so good. Ang dami nagpa-follow. Parang gabi na lang ata tayo paggabi madami. Yeah, praise God po. Dimple. Marami po ang mga nabibless talaga at nahihipo ng ating pong Panginoon through this live stream. So, to God be the glory po. To God be the glory. So, we are now in Genesis chapter 6. So, araw-araw po tayo nagkakaroon ng devotion at nag-aaral po tayo chapter by chapter. Okay? Chapter by chapter po. So, Genesis chapter 46 na po tayo. So, kung gusto niyo balikan yung mga previous devotions sa YT, nandun lang po yun. So, from Genesis chapter 1 to Genesis 45. And tonight, we'll be discussing Genesis chapter 46. Praise God. Are you guys ready? Can I hear an amen po? Can I see an amen sa live comment if you are ready for our devotion? Comfort place. Amen. Yeah, praise God. So our topic for tonight is entitled Moving Forward Without Fear. Moving forward without fear. Gusto ng Panginoon na lumakad tayo, hindi pa atras, kundi pa abante. At alam niyo po, may mga pagkakataon na mahirap humakbang sapagkat tayo po ay nakatingin pa rin doon sa nakaraan. Mahirap humakbang paabante kung ang mga mata mo ay nakatingin pa doon sa nakaraan. So tonight, yan po ang pag-aaralan natin. Moving forward without fear. Mawala ang lahat ng mga takot upang tayo ay makaabante, upang tayo ay makausad, at upang tayo po ay makarating doon po sa magandang plano ng ating pong Panginoon. So, not every step forward feels brave. Amen po ba? Not every step forward feels brave. May mga panahon po na ikaw ay humahakbang pero ikaw ay may takot pa rin. No, meron pa rin agam-agam. Meron ka pa rin kabalisahan. Pero pinipilit mo naman. And sometimes, moving forward feels like yung pakiramdam mo na you are leaving what is familiar. At gaano po kahirap na ikaw ay aalis sa isang lugar na nakasanayan mo na.
gaano po kahirap na ikaw ay aalis doon sa mga bagay na pamilyar ka. And sometimes, yes, moving forward feels like leaving what is familiar. You need to leave yung mga bagay na nakasanayan mo. Yung mga bagay na akala mo nandun ka lang. Or maybe your comfort zone. Maybe your comfort zone. Mahirap. Mahirap po yun, di ba? It's very challenging. But we need to trust God. And we need to obey. We need to obey. Even though we are afraid at times. Even though we are afraid at times. Parang ano ko na JM yours, nasagot ko na yan last time, yung POV ko about sa issue ni Alvin at ni Izzy. Pero alam nyo, gusto ko lang sabihin sa ating lahat, iba-iba tayo ng mga pananaw pagdating dyan. Pero ang titingnan pa rin ng Panginoon yung intensyon ng ating mga puso. And we cannot judge people. But for my point of view lang para sa akin lang, tama lahat ng mga sinasabi ni Alvin, tama lahat ng mga sinasabi niya. Biblical, yes. Pero yung sabi ko nga sa inyo, maybe nagkaroon lang ng problem, maybe, doon sa kung paano niya ito na-deliver. Yun lang. Okay? So, the way he delivered the message, the voice, the timing, the approach, maybe. But, again, it's only God who can judge us. Because we never know the intention of His heart. Okay? Hindi naman natin ma-judge ang isang tao. Okay? Hindi natin ma-judge ang isang tao. So, ang Panginoon lang ang nakakaalam ng motibo at intensyon ng isang tao. So, only God can judge Alvin. Hello, Ate Jen Gamboa fam from Canada. Hello po. So, Jacob during this time of Genesis chapter 46, he is now old. Okay? Tapos yung pamilya, yung lugar na kinabibilangin niya or kinaroroonan niya sa Canaan, he is very, very familiar with it. And for him, Egypt is unknown. Kasi yung mga anak niya nandun na sa Egypt eh. 'Di ba? Siya ay nandoon na natili sa Canaan na kung saan doon po ay mayroong famine. Kaya nagpunta sila doon po sa Egypt na nandoon po si Joseph. Amen? Na may plano ang Lord kung bakit pinauna niya at kung bakit kailangan maranasan ni Joseph ang lahat ng mga paghihirap na iyon to save his family. To save his family line. Even the tone niya, pero lahat ng sinabi niya is biblical. Yes, Ate Fel. Let's leave the judgment on God's hands. We are here to proclaim the gospel and that's it. Amen. So Genesis chapter 46 speaks to anyone, para sa ating lahat, who wants to move forward. Gusto mo naman sanang umabante. Gusto mo naman sanang sumulong. But there's fear that is pulling you back. Baka merong takot na humihila sa'yo pabalik. Na kahit gusto mo naman, kaso nakatingin ka sa nakaraan. At ikaw ay natatakot na alisan yung mga bagay na yon. Ikaw ay natatakot na iwanan ang sitwasyon na iyon. Alam niyo po mga kapatid, we can love God. We can love Him and still feel afraid. Pwede mo mahalin si Lord at may mga pagkakataon na natatakot ka pa rin. Because the reality, brothers and sisters, paulit-ulit yung naririnig sa akin ito, faith is not the absence of fear. Faith is not the absence of fear. It is obedience in spite of it. Na kahit merong takot, amen, sumusunod at nagtitiwala ka pa rin. Sumusunod at nagtitiwala ka pa rin. Di ba po, lahat naman tayo ay merong mga kadiliman ng buhay.
Noon, nung wala ka pang relasyon sa Panginoon, napakabilis mong bumagsak. Napakabilis mong manlumo. Napakabilis mong bumitaw sa Diyos. Nung mga panahong wala ka pang pagkakilala sa Panginoon, konting problema lang, titigil ka na, konting problema lang, susuko ka na, nawawalan ka agad ng pag-asa. Pero ngayon, na you surrender your life to Jesus, meron ka ng faith. May pananampalataya ka na. At yung pananampalataya mo, hindi ibig sabihin na wala lahat ng problema mo. Meron pa rin takot. But because of faith, nagpapatuloy ka. Amen? May takot ka, pero may faith ka rin. So what do we need to do? Faith over fear. Mas manaig ang pananampalataya mo kaysa sa takot na meron ka. Ihakbang mo ang iyong paa ng pananampalataya. Humakbang ka in the eyes of faith. Amen? Alam niyo po yung insight, yung biblical and spiritual context ng Genesis chapter 46? Ang Egypt po. Kasi kailangan magpunta ni Jacob sa Egypt, and it represented both provision and uncertainty kasi nandoon ang mga pagkain niya kasi napamahalaan po ni Jose ang Ehipto ng tama. But at the same time, even though this land is full of provision, ito rin po ay lugar ng uncertainty o walang kasiguruhan. Alam po ni Jacob ang istorya ng kanyang grandfather na si Abraham na minsang nagpunta doon po sa bayan ng Ehipto. And before Jacob moves, nakita natin dito na huminto siya sa isang lugar sa Beersheba. It is a sacred place of encounter, worship, and memory. And this teaches us a powerful truth. Listen to this very powerful truth. God reassures before He relocates. God reassures before He relocates. Alam nyo ba, na bago ka dalhin ng Panginoon sa isang lugar, amen, meron siyang mga gagawin, sasabihin, ipapakita, i-reveal sa atin. God will reassure us before He relocate us, bago niya tayo dalhin sa isang bagong lugar, sa bagong place of assignment po natin. God does not rush Jacob. He speaks to his fear before directing his steps. Are you guys ready to move forward? Brothers and sisters, handa na ba kayo na i-direct ng Lord ang inyong mga steps, ang inyong mga hakbang? Amen. To a new level of your faith, to a new place of your assignment. Are you guys ready for God to direct you? Na kahit may takot, tuloy pa rin. Na kahit hindi mo alam at walang kasiguraduhan, tuloy ka pa rin. Because you know, amen, you are moving forward with the Lord. Amen. You are moving forward with God. If not yet, maybe yes, this time, but later on, masasabi mo, yes, Lord. Yes, Lord. God will not rush you. He will reassure you first. He will give you that peace for you to say, yes, Lord, I'll follow. And once you follow God, yeah, there's no turning back. Huwag tayong maging kagaya ng asawa ni Lot. Dahil siya ay lumingon, naging pillar of salt siya. And maybe, tonight, God is asking you to move forward for you to experience something na hindi mo pa naranasan before. Amen. God is just preparing you for something. So point number 1,
point number 1. Yeah, hi Dimple, Ate Dimple. God bless po. Sa lahat na may mga depression and anxiety, amen. That's just a place and God wants you to move forward. God wants you to move forward. So worship, point number 1, worship comes before movement. Worship comes before movement. Dumating na ba sa punto ng buhay mo na hindi mo alam kung anong gagawin mo? For sure, yes. Amen. You really don't know what to do. You don't know where you are heading. We all experience, no, that situation na you are unsure. Yeah, feeling lost. Amen. Feeling lost. Ano bang gagawin ko sa buhay ko? Uuwi na ba ako ng Pilipinas? Pagpapatuloy ba ako dito? Pupunta ba ako sa ibang bansa? I don't know. Hindi ko alam ang gagawin ko. So dito sa Genesis chapter 46, sabi dito, chapter 46 verse 1, kaya't si Israel, dala ang lahat niyang pag-aari ay naglakbay at dumating sa Beersheba at doon ay nag-alay ng mga handog sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. So when he reached Beersheba, he offered sacrifices to the God of his father Isaac. So Jacob does not let urgency dictate his direction. Alam mo yun, yung parang, of course, miss na ni Jacob ang kanyang mga anak. Miss na niya na si Joseph na akala niya ay patay na. Akala niya wala na si Joseph. But during na siya ay nagta-travel going to Egypt, no? Sabi dito, Jacob does not let urgency dictate his direction. Anong ginawa ni Jacob? He offered sacrifices to God of his father Isaac. Sometimes, kapag tayo ay napupuno ng excitement sa buhay, parang, ayan di ba? Excited ka na. Tagal mo na hinintay niyan. Gustong-gusto mo yan. So, alam mo yun, minsan, medyo sa kagustuhan nating makuha yung mga bagay na yon, parang nale-left out ang Panginoon sa atin. Which is siya ang nagbigay at ang rason kung bakit natin makukuha yung mga pagpapala na yon. Nawa po mga kapatid, huwag tayong makalimot. Amen? Huwag tayong makalimot na ang Diyos po ang siyang dahilan kung bakit natin natatanggap ang mga pagpapala na meron po tayo. Jacob does not let urgency dictate his direction. Hindi dahil nagmamadali siyang makita ang kanyang mga anak, no? Kaya hindi niya nalimutan ng Panginoon. Hindi niya hinayaan na ito ang magdikta ng kanyang direksyon. He worships before he walks. Kaya ganun point number 1, worship comes before movement. Kasi bakit? Pagsamba muna. Minsan po we are very excited Alam mo, minsan pagpapalit natin si Lord. No, ikaw ay humihiling sa Lord na bigyan ka ng ganito, bigyan ka ng ganyan, ng trabaho, etc. Binigay sa iyo ni Lord. Pero bago mangyari yun, di ba, pray ka ng pray, devotion ka ng devotion, attend ka ng attend. Kapag Sunday, wala kang palya. Nung binigay na sa iyo ni Lord, nasaan ka na? Nung pinagkaloob na sa iyo ng Panginoon ang mga bagay na ito, kamusta? Kapag may kailangan tayo, we're very on fire. We're very active. Pero kapag natanggap mo na, kapag nasa iyo na yung mga bagay na yan,
How's your heart towards God? Worship comes before movement. Amen? Huwag mo kalimutang sumamba. He worships si Jacob before he walks. Bakit po? Kasi ang pagsamba natin sa Panginoon, ang pagsamba natin sa Diyos. Hello, Kuya Jerry. Good evening po. Namiss ko na agad kayo, Kuya, and Ate Joanna. Bakit po? Kasi ang pagsamba natin, amen, nagpapanumbalik ng ating pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Worship realigns fear with faith. Natatabunan ng lahat ng mga takot. Subukan niyong sumamba sa Panginoon sa mga oras na kayo ay nagdadalamhati. Subukan niyong sumamba sa Panginoon sa mga panahon na kayo ay nagtatanong. Ibang klaseng kapayapaan ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Sa mga panahon na umiiyak ka dahil natatakot ka, dahil nasaktan ka, dahil hindi mo alam yung gagawin mo, subukan mong sumamba. Our worship is a weapon. It is a weapon. Baha-baha ang luha. Amen? At alam mo, yung pakiramdam mo na sobrang down ka, tapos bigla ka nag-worship, kasabay ng pagtaas ng kamay mo, ay pagtaas ng pananampalataya mo ulit at pagmamahal mo sa Diyos. Amen. Tama, Pastor Lovely, ang Diyos ang ating kapahingahan, ang Diyos ang ating kapayapaan at Diyos na maaasahan. God is always there for you. Naalala ko yung nakwento ko sa inyo, di ba? Nakakompose ako ng kanta dahil sa sobrang kalungkutan. Nakakompose ako ng isang awit ng pagsamba dahil sa sobrang kalungkutan sa pagkawala ng aming bunsong kapatid. Doon sa mga panahon na you are so down, doon po bubukal ang ilog ng pagsamba. Amen? Na walang patid, na hindi matatapos. When you start worshiping God, parang you elevate yourself into that next level of faith. Na parang kahit anong mangyari, I will worship. Kaya minsan, di ba, parang kagaya ni King David, nahari siya. Ano nangyari sa kanya? Nung dumating na yung Ark of the Covenant, anong ginawa niya? Nag-worship siya sa Lord. Anong ginawa niya pag-worship? Naghubad siya. Tapos, tinaya siya ng kanyang asawa. Sabi niya, hari ka. Paraphrasing, hari ka. Dapat di mo ginagawa yan. Sometimes people will misinterpret us, the way we worship God. Pero alam nyo, napakasarap kasi mag-worship sa Lord eh. Kung wala kang pakialam sa mga sasabihin ng tao, it's between you and the Lord. It's between you and God. Amen? Wala pong tutumbas dun sa kapayapaan po na yun eh. That every time you worship, yung pag-attend nga lang natin dito, alam niyo po, ang worship ay hindi naman po pag-awit lang yan eh. Ang pag sinabing worship, hindi lang kapag sumasamba ka, kumakanta ka. Worship is a lifestyle. Ang pagsamba po, mga kapatid, amen, ito po yung buhay natin na lahat ng mga bagay na ginagawa mo para sa kapurihan ng Diyos. That is your worship. It is a lifestyle. Amen. So kahit ikaw ay nagwawalis, if you do that for God, it's a worship. Kung nagluluto ka, amen, para sa pamilya mo, you want to serve them, gusto mo maging masarap yung pagkain nila,
It's worship. Worship is a lifestyle. Yung mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon ay pagsamba. Sa mga OFWs, sabi ko sa inyo na nakaraan, nararamdaman ko na kayo. Alam niyo po yung ginawa niyong pagsasakripisyo, umalis po kayo ng Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa. If you do that for God, that's a worship. It's never easy, right? It's never easy. But it's a form of worship. Amen. God knows your heart. God sees everything. We cannot hide from Him. Hindi po tayo makakapagtago sa Kanya. Alam ng Diyos kung bakit mo ginawa. Amen? Sana all ganyan kasmooth lang ang life. Actually, hindi. Ang buhay hindi smooth. Ang buhay puno ng problema at kabigatan. Pero mas nagiging madaling i-carry. Why? Because God is with you. And you are not alone. Hindi mo mag-isang binubuhat yung mga kabigatan na yan. Ang Diyos ang kasama natin. Amen? Remember the footprints on the sand? Na meron dalawang pair na naglalakad, footprint, and then suddenly nawawala yung isang footprint at sinabi mo, Lord, bakit nawawala ka? Bakit isa na lang po yung footprint na naglalakad? Where are you, Lord? And then suddenly, you hear that voice. My child, yung nakikita mong footprint na yan, it's not yours. It's not your footprint. It is my footprint. Sa akin yan. And you know what? I carry you all the way. Binuhat lang pala ng Panginoon yung tao na yun. Naiisip mo ba na parang mag-isa ka na lang? Naiisip mo ba na parang wala yung Diyos? Ang totoo, siya yun nandyan eh. Binubuhat ka niya. Ang Diyos yung nagtatawid sa'yo eh. Ang Diyos yung nagbibigay sa'yo ng lakas. Bakit ka nagtatampo sa Kanya? Ang Diyos ang hindi nang iwan. Tayo nga madalas ang nang iiwan. Tayo nga madalas ang hindi nakakakita ng ginagawa ng Diyos sa atin. Tayo minsan ang nakakalimot. Pero si Lord, never. Hindi nga tayo nawaglit sa isipan ng Diyos. Palagi siyang nandyan para sa atin. Yes, may mga tanong sa buhay na walang sagot. Pero may kapayapaang pwedeng ibigay sa iyo ang Diyos na kaya mong tanggapin na kahit may mga problema at katanungan walang sagot, mas pipiliin mong magtiwala kahit hindi mo nauunawaan ang lahat. I pray for that peace to overflow in you. Can I pray for you and minister for all of you? Panginoon, may mga tanong na hindi namin masasagot. May mga maaari na may mga problema kami na wala pang kasagutan. Pero Lord, pag umapawin mo po ang pag-asa, pananampalataya at kapayapaan sa aming mga puso, na kahit
Tila ba pabagsak na kami, Panginoon? Nandoon ka upang saluhin kami. Nandoon ka pa rin sapagkat hindi ka po nang iwan. Sa lahat ng mga bakit, paano, sino ang lalapitan, bakit nangyari, ano ang gagawin, paano ang buhay ko, sa lahat ng mga katanungang ito. Kahit walang sagot, basta nandiyan ka, Panginoon, panatag ang aming mga puso. Sapagkat kahit kailan, hindi ka nang iwan, Panginoon. Bigyan mo po at punuin ng pag-asa at kapayapaan ng puso ng bawat isang nanonood po ngayon. At mag-minister po kayo sa kanila, Lord. Na kahit magkakalayo po kami, maramdaman po namin ang kakaibang kilos at galaw mo. Kahit nasaan man po kami at ano ang aming ginagawa, alam ko po na nangungusap ka at nararamdaman po namin, Panginoon, ang iyong presensya. You're just here, Lord. You are just here. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Makakahinga po kami. You are the breath in our lungs. You are the peace that guards our heart. Thank you, Jesus. In Jesus' name, Amen. 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 God bless you po. God is ministering, no? I don't know who need to kung sino makailangan makapakinig ng mga bagay na ito. But I just know, thank you Marga, God bless you po. But I just know that God is speaking po sa inyong mga puso. Iyak malala. Iyak lang natin. Ate Jen, matagal na kayo dito. Alam natin na may magagawa ang Diyos. Kapit lang. Kapit lang. Hindi malayo ang Diyos. Abot kamay siya. Amen. Jesus is the answer. Amen. Sa lahat ng ang daming mga bago dito ngayon. Amen. Alam niyo po, mahal kayo ni Lord dahil hinayaan niya na maka-attend kayo ngayon, tonight. So, join our community po. Join our community. Everyday devotion. Let's go. Salamat din po. Amen. God bless you po, Ezra, sa iyong pamangkin. Pagalingin po siya ni Lord. Amen. So, what do we need to do? No? So, pause muna. Pause before major decisions. Bago ka gumawa ng mga major decision ng buhay mo, you pause, you pray. You wait for God. Okay? So, pray before you proceed. Pause before major decisions. Pray before you proceed. And let worship steady your heart. Let worship steady your heart. Amen. Pas, nakakaiyak yung prayer nyo. Talagang tinamaan po ako kasi lagi ako nakakalimot kay Lord. Yeah, pero hindi nakalimot si Lord sa atin, no? So, number 2, God addresses fear directly. God addresses fear directly. So, anong sabi dito? Chapter 2 and 3. Verses 2 and 3 in Genesis 46. Sabi dito, ang Diyos ay nagsalita kay Israel sa mga pangitain sa gabi at sinabi, Jacob, Jacob. Sumagot siya, narito ako.
Kanyang sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto sapagkat do'y gagawin kitang isang dakilang bansa. So what's the word of God to Jacob? Genesis 46 verse 3, do not be afraid to go down to Egypt. Do not be afraid to go down to Egypt. Kahit po uncertain at merong takot ito pong si Jacob, God does not shame Jacob of his fear. No? Alam ng Panginoon na merong takot kay Jacob. Merong uncertainty sapagkat hindi niya alam ang kanyang pupuntahan. Bagamat ito po ay lugar ng abundance, ng provision, but there's also uncertainty in the mind of Jacob, and God do not shame Jacob for that fear, but He speaks peace into it. Doon sa kanyang takot, ay sinabi ng Panginoon, do not fear. And that gave Jacob peace in his heart. Sa lahat ng mga natatakot ngayon, gustong sabihin sa atin ng Panginoon, peace be with you. Peace be with you. Joshua chapter 1 verse 9. Do not be afraid, for the Lord your God will be with you wherever you go. Do not be afraid, for the Lord your God will be with you wherever you go. Isaiah 41 verse 10, alam na alam natin to. So do not fear, for I am with you. Do not fear, for I am with you. And Psalm 94 verse 19. Psalm 94 verse 19, when anxiety was great within me, to all of you who have that anxiety and depression, if you feel that you have that heaviness and burden in your heart, sabi sa Psalm 94 verse 19, when anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Do you believe that after that, ang ganyang nararamdaman mo sa isipan mo, after that, you will experience that unspeakable joy. Joshua 1:9, Isaiah 41:10, and Psalm 94 verse 19. Amen. May reassurance si Lord eh. Amen. Nireassure niya si Jacob. Alam niyo po, yung takot na meron po tayo, hindi naman ibig sabihin na natatakot ka ay disqualified ka na eh. Okay? Hindi ibig sabihin disqualified ka na. Hindi ibig sabihin canceled na yung calling ni Lord sa'yo. So all you have to do is to bring that fear to God. Not away from Him, but to Him. Hindi mo kailangang dalhin yung takot na yan habang sa paglalakbay mo. Dalhin mo agad sa Diyos. You surrender that fear to God. God doesn't wait for fear to disappear. He speaks into it. Amen? Hindi hinihintay ng Diyos na mawala ang takot mo. Pero sa kabila ng takot mo, magsasalita ang Diyos. Mangungusap siya. Amen? Yes, may takot. Pero may Diyos ng kapayapaan. And point number 3, God promises presence, not perfection. Alam niyo, kahit takot si Jacob, anong promise ng Lord sa verse 4? Tingnan niyo po takot si Jacob because of uncertainty .
Pero anong sabi dito? Jacob is not perfect. And so are we. We are not perfect. But the promise of God to Jacob, ako'y pupuntang kasama mo sa Ehipto at muli rin kitang ibabalik at isasara ng kamay ni Jose ang iyong mga mata. Genesis chapter 46 verse 4. Even Jacob's imperfection, the promise of God, I will go down to Egypt with you. Grabe yung assurance na yon, Lord. Grabe yun. I will go down to Egypt with you. Amen. Sa mga natatakot at walang assurance dito, gusto sabihin sa inyo ni Lord, I will be with you. I will be with you. Amen. You need that assurance? Amen. Natanggal ka sa trabaho, nawalan ka ng hanap buhay, gumuho ang negosyo mo, nag-break kayo, promise ng Lord, I will be with you. Hindi mo kaysa asamahan kita. Samahan kita. Hindi mo kailangan harapin yan mag-isa. Amen? Kasama natin ang Diyos. Sabihin mo nga, kasama ko ang Diyos. Matthew 28 verse 20. Matthew 28 verse 20. Surely, I am with you always. Okay na? Naglag? Nawala ako? Or okay na? Okay na. Sabihin mo, kasama ko ang Diyos. Amen. Kasama ko ang Diyos. Matthew 28 verse 20. Surely I am with you always. Surely I am with you always. Wait, i-connect natin sa internet. Praise God. Naglalag pa rin ako? Or okay na? Loading. Until now, okay na ngayon. Praise God. Lord, in the name of Jesus, we rebuke the spirit of the enemy that causes destruction and disturbance. We command you, you are not welcome here. Be canceled and be paralyzed in the name of Jesus. Holy Spirit, take full control of everything, our gadgets, our internet connection, Lord. Matatapos po ito, and this live stream will bring glory unto your name. In Jesus' name, amen. Okay na? Okay na po ba? Okay na po. Praise God. So God does not promise an easy road. No?
God does not promise an easy road. Ang pangako ng Panginoon, He promises His presence. His presence. Hello, Carl. Good evening. God does not promise an easy road. He promises His presence. Presence matters more than certainty. Naniniwala po kayo doon that presence matters more than certainty. Who would agree with me? Sige po. Huwag niyo na lang po akong tingnan. Makinig na lang po kayo kung delay. So God does not promise an easy road. He promises His presence. And yes, presence matters more than certainty. I backslided po and I don't want it na doon na po mag-say. Hello Dan, sir. Sama ka dito sa Sama ka dito sa devotion. Okay. Siguro sa lahat ng mga nagdi-delay yung boses ko, you try to muna. Parang tanggalin nyo muna yung app, tas balik kayo ulit. Yan. Okay daw dun sa iba. So, presence matters more than certainty. Ibig sabihin, mas mahalaga ang presensya ng Panginoon kaysa sa kasiguruduhan. Okay? Praise God. Yan. So, welcome ka dito Dan Serve. God bless you. Chat ka lang kila Ate Rochelle dyan sa mga tao dito para maka-join ka ng devotion, ng GC. Yeah, God bless you, girl. Amen. So, presence matters more than certainty. So, magtiwala ka sa Diyos. Huwag kang masyadong kumpiyansa sa sarili mo. Hello, Grant. So good po. Pauwi na rin sa Sunday sa Pilipinas. God bless, Grant. Kantahan mo naman kami minsan. So, move forward knowing you're not alone. Matatawag din po bang backslider pag di na nakakapag-church? It depends upon your heart kung ba't di ka nakakapag-church. Kasi may mga nag-church, malayo ang puso sa Diyos. Pero may mga hindi rin. Pero dapat kasi mag-church ka, di ba? Pero kung talagang meron kang mga responsibilities on Sundays na hindi talaga kaya, why not attend online or some other days na meron mga gatherings? Yan. Kasi ang Diyos ang makakaalam ng ating mga puso. What's the reason behind at di ka nakakataon ng church? Ganyan. Grabe, Lord, halos gusto ko na sumuko pero hindi mo pinabayaan. Amen. Amen. Attend lang ng church. Balik ka lang. Balik ka. Kung hindi talaga kaya because of work, attend online. Attend online. Kasi may mga tao na malalayo sa sa church. Yan. So, attend online. Be the church. Okay, ikaw na lang maging church. Malay mo, pag mag-plant ka dyan sa lugar niya, ikaw pala yung gagamitin ni Lord. Yeah, maraming ways to attend. Amen. So, let God walk with you. Sabi sa kanta, into the unknown. Let God walk with you into the unknown. Amen. Kahit di mo alam ang pupuntahan mo. Kahit di mo alam kung sino mga kasama mo. Pero kapag alam mong Diyos ang kasama mo, hindi ka matatakot. Amen. Into the unknown, let God walk with you. Amen. God's presence is the courage fear cannot give. Hello, Kai! Namiss ko na agad sila kay Ate Fel, Ate CL. Namiss ko na kayo. Kuya Eric, nandyan ba kayo? Ate Joanna?
Si Ate Mary Rose parang bumabiyahe pa kasi kahapon meron daw silang rides ngayon. Para ano pala tayo, nakakamiss na kayo lahat Ayan si Ate Felcy Olea. God is good all the time. Ayan po, God's presence is the courage fear cannot give. Alam mo kung bakit ka nagkakaroon ng kumpiyansa? Alam mo kung bakit ka lumalakas sa tumatapang? Dahil sa presensya ng Diyos yun. Okay? Dahil sa presence ni Lord na nasa iyo. Dati, hindi mo alam kung paano mag-pray. Ngayon, ikaw na na-assign mag-pray. Diba? Dati, hindi mo alam kung paano magbasa ng Bible. Ngayon, gusto mo nang magbasa ng Bible. Yung mga hindi mo nagagawa dati, now, you can do it. Why? Because God's presence is with you. At yun yung nagiging courage mo. Amen? Oo Si Lord yun. Kung bakit mo kinaya, si Lord yun. Hindi yun dahil sa'yo. Hindi yun dahil matalino ka, magaling ka, madiskarte ka. Kahit gaano ka kadiskarte, kung di ka sasamahan ng Panginoon, siguro magtatagumpay ka sa mundong to, pero what's in it kapag eternity na ang pinag-uusapan? No? Kung eternity na ang pag-uusapan, yung mga bagay ba na ginawa mo dito, pinaghirapan mo, pinagpaguran mo, ay meron bang impact sa eternity? Kaya ako, pag naglilingkod ako sa Lord, like ko sinasabi, charge to heaven. Yung kahit walang makakita, charge to heaven. Kahit hindi mapansin, charge to heaven. Kasi ang Lord naman magre-reward sa atin lahat ng yan. Dati boring na boring ako magbasa ng Bible kahit online, pero bumili pa ng Bible. Amen! Amen, Ate Ana, buhay na patotoo talaga ikaw po. Praise God. Salamat, Ivan Samson. Yan, marami dito bumili na ng Bible dahil sa devotion. Na in love na sa Word of God, which is praise God. Praise God. So, salamat sa courage na binibigay ng Lord. Hindi natin kaya kung hindi natin kasama ang Panginoon. Amen? Napabili nga ako ng Bible, Kuya, dahil sa devotion. Praise God. Salamat kasi nakaka-impluwensya tayo, di ba? Yan ang impluwensyang maganda, hindi yung ano-anong mga ini-influence. Amen, di ba? Maganda na na-impluwensyahan natin kayo na magbasa ng Bible, mag-pray, magtiwala sa Diyos. Amen. Praise God po. Mas naging masipag po ako magbasa ng Bible mula nang mapasali ako dito sa Amen. Matagal na nasa table ko lang ang Bible. But now, di ba, we have that desire na matapos ang Bible, na maaral siya. Amen. Praise God. Amen. Whew. And number 4. And the last. Last na agad. Sabi na iba. Bitin. Pero, ganun talaga. Kailangan matapos. Premium creation story ng Lord. Ano oras ba tayo nagsimula? 8:30, di ba? 9:30. O tama lang, 2 hours. Sana kayo sa 3 to 4 hours no? Magdi-dinner pa ako after nito. Yeah, grounding session later. Sinito yung mga, nako, wag kayong aalis sa lahat ng mga hindi nakapag-grounding session. Nako po, mag-grounding session tayo mamaya. Sanay hanggang 12 midnight. Magdi-dinner pa ako mamaya. Yeah, salamat din. Amen. Nasaan si CJ Algers? CJ Algers. Namiss ko po mag-grounding. Makaka-release na naman tayo. Praise God.
Ate Sasha, kamusta? Uy, from USA. Praise God. Ano oras na po dyan? Parang maaga pa dyan ah. Madaling araw ba dyan? Si Ate Jen wala pa, no? Alam niyo si Ate Jen from California kasi meron silang ano dun eh, parang facility. So, kapag meron siyang pasyente na kukunin na ni Lord, naghihingalo na, tumatawag sa akin yun. Sabi niya, pa-pray po, ganyan. Tapos pag-pray namin, kaya sabi ko, ang galing kasi, di ba, nandoon siya, may assignment talaga ang Lord. Tapos kapag mamamatay na yung tao, kasi mga matatanda na, di ba? So yun, kapag uwi na sila, pag-pray ko yun, tatawagan ko. Tapos, yun, pag-pray, i-surrender kay Lord, ganyan. I don't know, Beth, sa Bible hanggang Genesis ano lang siya. So I don't know kung in the Bible hanggang Genesis chapter 22 lang. Amen. Yeah, just as kid, marami tayong mga responsibilities sa family and all. It's just a matter of priority po. Apo, meron. I mean, you can love and support your family because that's part of your ministry. And if you think na paglilingkod mo rin yung ginagawa mo sa Lord, you'll be happy. You serve your family, it's as if you are serving God. And that's worship. Diba? Worship. Kasi iniisip natin ang paglilingkod sa Lord ay pag nasa loob ka lang ng church. Hindi po. Sana po mas maaga advance po kami ng 1 hour sa Pinas. Okay, 1 hour advance. Sa South Korea. Hello, from SM Marilao. Wow! From SM Marilao, nanonood. Dito, tinuturuan namin yung bawat isa na sila mismo yung mag-aral ng magbasa, mag-devotion, ganyan. O di ba si Ate Candy, motherhood ang ministry niya. And very active dito. Nag-engage talaga. So it's just a matter just as kid ng mindset siguro. Kasi pwede kang kumonek kay Lord anytime eh. No, anytime. Sa mga simpleng ginagawa mo, connect kay Lord. Gawalis ka, nag-aaral, nagtatrabaho ka, gumagawa ka ng gawaing bahay. Siya connect. Diba? Makipag-usap ka sa Lord. Salamat sa pag-follow po. Yes, any religion po is welcome. Yan yung sinasabi ko kasi religion cannot save us. So kahit anong religion mo, pwede. Kapag may mga ganyan po, wag po kayo maniwala. Basta Bible lang po. Biblical po tayo. Yung mga dagdag bawas, wag nyo na pong pakialaman yan. Wag nyo na pong i-entertain. Kasi malilito lang po kayo eh, di ba? Magkakaroon lang kayo ng confusion. God bless you, Chloe Ann. God bless you. Yun lang, di ba? Kahit namamalengke ka. Edi Eustace Kid, mag-join ka dito. Di ba? Mag-join ka dito. Kasi everyday kami nag-aaral ng Word of God. Para di ka mahirapan. Ayan ang dami ng mga nag-join dito. Kasi may, as in sila, mga OFW, may mga ginagawa rin, ganyan. Pero talagang natututo sila. Na-motivate sila. Pwede sila ako ng worship songs. Amen. Yeah. Praise God. So, number 4. Ito lagi natin naririnig din to. Number 4. Opo, araw-araw nagde-devotion dito. Nasa Taiwan lang po ako ngayon. Kaya once a day lang. Pero pag nasa Pinas, dalawang beses sa isang araw. Ganyan namin kamahal ang Lord at ang isa't isa dahil namimiss namin ang isa't isa kapag di kami nagde-devotion.
Mamaya kukwento ko sa inyo yung buhay ko para sa lahat ng mga first-timers. Hello po, Sugar Babe from Singapore. That's the next country that I will visit po, if God willing. Singapore and Malaysia. And eventually, US, Canada, and Europe. Amen! Praise God. Busog na busog po kami everyday sa Word of God. Yeah. Kasi kanina umaga, sobrang sakit talaga ng katawan ko kanina umaga. Dahil 2 araw na naglakad. Pero, mas okay sa gabi kasi mas maraming nanonood. Diba? And Korea, yeah. And Japan. Yeah, Korea, Japan. Amen. Salamat pala sa lahat ng mga taga-Taiwan, ha? Salamat. Sobrang thankful ako kay Lord. Dahil binigay niya talaga kayo sa community na ito. So, praise God po. At salamat sa pag-assist. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa support. Thank you so much, my heart-to-heart family in Taiwan. God bless you po. Oo naman, pwede po. Kanina, ang bigat ng loob ko pa. Pero ngayon, gumaan na po. Praise God. Yeah, God is so good po talaga. God is moving. Salamat, Sugar Babe. Daming rose naman yan. Bumalik ka po dito, Bun, sa Babawi. Opo, pagbalik ko ng Taiwan, dyan na po sa bandang south. Kaohsiung na po. Kaohsiung, Tainan, yan. Dyan na po tayo. Amen. At kasi tamo, pinapalago tayo ni Lord. Dumadami na rin yung mga nasa US, diba? Ang dami ng mga nasa iba-ibang mga lugar. Meron na rin isa from Norway. Yan. Praise God. So, number 4, obedience leads to restoration. Obedience leads, alam naman natin yan di ba? Lagi natin nababanggit yan. Sumunod ka lang. Di ba? O, ano nangyari? Nagkaroon ng restoration na ulit si Jacob at ang kanyang anak na si Joseph. Yan. So, pinangalanan dito lahat ng mga kasamang pumunte sa Egypt. At dito po, sa chapter 46 verse 29, ito na. Inihanda ni Jose, may pagtatagpo. Inihanda ni Jose ang kanyang karwahe at umahon upang salubungin si Israel na kanyang ama sa Goshen. Siya humarap sa kanya, yumakap sa kanya at umiyak ng matagal sa kanyang leeg. Joseph threw his arms around his father and wept for a long time. Sa lahat ng mga umiiyak ngayon, sa lahat ng mga naiiyak, at kung hindi kayo naiiyak pero umiiyak ang inyong puso sa sobrang paghihirap or dahil sa sobrang pasakit na nararamdaman nyo. Psalm 126 verse 5. Psalm 126 verse 5. Those who sow with tears, lahat na nagtatanim ng luha. Tingnan niyo po to. Para sa inyo to. Sa lahat ng mga nagtatanim ng luha, those who sow with tears will reap with songs of joy. Lahat ng mga nagtanim ng luha ay aani ng awit ng kagalakan. Amen. Songs of joy. Psalm 126 verse 5. Amen. Yung Romans 8:18, nabanggit ko yung nakaraan sa My Day ko, Romans 8:18. Yung mga present sufferings, yung mga present pain na meron ka ngayon are not worth comparing with the glory that will be revealed. Sa ibang salin yan, yung pain na nararanasan mo ngayon cannot be compared to the joy that is coming. Yung paparating na kagalakan. Amen? Obedience opened the door to reunion. Dahil sa kanyang pagsunod. Kung ano man po yung mga takot or mga bagay na delay because of fear, because of your obedience,
it will be restored. Kung may na-delay man dahil sa takot o pangamba at alalahanin mo, ngayon sumunod ka na. And because of that obedience of yours, you will be restored. So don't let fear rob you of future joy. Okay? Don't let fear rob you, nakawin sa'yo yung future joy. So trust God with long-waited promise. Amen. Opo, di ba yung pagka-reunite, grabe, akala ni Jacob, patay na yung anak niyang si Joseph eh. Akala niya wala na eh. Pero tingnan niyo yung napakaganda po nun. Ang minsang, para sa akin, ang point of view ko, or maybe one of my realizations and learnings, ang minsang akala nating pinatay na. Okay? Ang minsang akala nating pinatay na ng kaaway o ng sitwasyon o ng pagkakataon ay kayang buhayin ng Diyos. Ang minsang ninakaw at pinagkait sa'yo, kasi akala ni Jacob patay na yung anak niya, kayang buhayin at ibalik sa'yo ng Panginoon. Amen? Amen. What the enemy has stolen, God can give it back thousandfold in return. Amen? Akala mo wala na, akala mo patay na, akala mo wala ng pag-asa. Pero nakita ni Jacob yung iniyakan niya ng matagal na panahon, yung akala niya na wala na, patay na yung anak niya. Niyakap siya. Imagine. Akalang patay, buhay pala. At yung buhay na yon ang nagbigay buhay sa kanila ngayon sapagkat wala na silang makain, sapagkat sila ay nagugutom, may famine sa lugar nila, at yun ang magliligtas pala sa kanila. Believe restoration is still ahead. Believe restoration is still ahead. Nandiyan na ang restoration. Nandiyan na yung minsang patay, muling nabuhay. Ibibigay, ipararanas, at tatanggapin mo, kapatid. Why? Because you obeyed the Lord. Ngayon, do not expect kung hindi ka naman nag-obey. But because you obey, restoration is coming. Because you obey. Amen? Believe restoration is still ahead. Ang dami ng ginawa ni Lord sa atin eh. Sa lahat ng mga nakausap ko sa inyo, si Mami Jing, ay grabe. Si Ate Eden, si Ate Ana, halos lahat ng mga nakausap ko sa inyo. Mga nakasama ko dito sa Taiwan, Ate Fel, Kai, si Ate CL, Ate Janice, Ate Alona. Kilala ko kayo lahat ha. Kuya John Eric, Ate Joanna, Ate Rose. Sa lahat ng mga nakita ko na, sa lahat ng mga nakatawagan ko na, grabe yung pagkilos na ginawa ng Diyos sa inyo. Kahit ako ay kinikilabutan kapag nagkukwento kayo. Naiiyak din ako pag naiiyak kayo. Alam niyo yun? Yan sila Ate Rochelle, Ate Mary Rose. Dami ko nang nakausap sa inyo. At alam niyo yun, na-amaze ako at nabibless na kumikilos ang Lord sa buhay niyo. Because that is my prayer eh. That is our prayer here in this community. Dami ng ginawa ni Lord eh. At ito yung nagbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy. Ito yung nagbibigay sa atin ng motivation to continue our mission here in digital platforms.
Ang dami na rin mga bashers. Ang dami na rin mga sinabi ng mga tao and all. Diba? Pero, until now, nagpapatuloy, ginagawa ang kalooban ng Diyos. Sa anniversary pass, kita-kita po kayo mga nasa Pinas. Amen! Kaya sa anniversary natin sa July, magkita-kita tayo, mag-anniversary tayo, mag-i-event tayo dyan sa Pinas. Okay? Ang dami ng mga bashers na naging followers. At sa lahat ng mga OFW heart-to-heart community, support us. Okay? Support us. Para nandun na rin kayo. Hindi, lahat tayo kaparte, lahat tayo kasama doon sa anniversary po natin. Kasi naka-live din naman yan, di ba? Magkikita-kita tayo sa anniversary. Hindi naman po. Ang rainy season, parang parang July medyo pa. Pero June talaga ang ating, I think, rainy season. Answered prayer, board passer, Engineer Fitzgerald Karangan. Praise God. So yan ha, praise God. Nung nanghingi po ako ng prayers, konti pa lang po viewers nyo. Ngayon po, grabe na si Lord, di ba? Praise the Lord. Praise God. And we praise the Lord dahil nagpapadala talaga siya ng mga tao. Sobra. Answered prayer. Then may flight details na po. Asawa ko. Daming mga answered prayers. Praise God. Saan po sa prayer? God bless po Ate Kenny sa anak nyo. Yan, tama po, mag-support kami. At dito pa lang sa pagpunta ko sa Taiwan, ramdam ko na po yung support and love ng bawat isa. Especially sa prayers. Sobrang laking tulong. Kaya salamat. Dito sa first international trip ko, na meron ng heart-to-heart community bago tayo mag-conclusion, dito sa first travel ko na merong heart-to-heart community, first international trip, ang daming mga pinaranas sa akin ni Lord. At masasabi ko po na tama yung pinili ko. Tama yung decision ko. Kasi sa lahat ng mga hindi nakakaalam, ito na naman ako, magkakwento na naman ako. Sa lahat ng mga hindi nakakaalam, ako po ay nagpastor sa isang community church. Yeah. But I decided to resign last November. Kaya sabi ko nga sa inyo ay hindi na po ako pastor. Kaya yung ibang mga tumatawag sa akin ng, pastor, sabi ko, nag-request ako na huwag niyo na po akong tawaging pastor kasi wala na po akong church na hinahawakan. I decided to go full-time here in sharing the gospel here in digital platforms, lalo na dito sa TikTok. Maraming mga kaisipan, bakit ko daw ito yung pinili ko, etc. etc. But now, itong nangyari sa akin ngayon, parang dito na talaga, di ba, pinag-heal na ako ni Lord nung anointing service But in my stay here in Taiwan, talagang grabe si Lord. Sobra. Grabe ginawa niya sa akin dito. Kaya sabi ko, babalik ako dito sa Taiwan. Kasi napaka-special nitong bansa na to sa akin. Kasi dito ako pinaghilom ng Diyos. Yes po, may church. JL pa rin ako as a member. Hindi na lang ako nagpastor. Pero I'm still a member of the church. Praise God po, ako po yung nagpa-pray na nasa rock bottom. Unti-unti na po ako inaangat ni Lord. Amen po. So, yun po. So, yun yung buhay ko. Like, hello, Ate Ariza. Amen. God bless you, Angeli Love, sa iyong RMT. In Jesus' name, you are highly favored by God. So, that's my life. At sabi ko nga, wala akong pagsisisi. At salamat sa mga heart-to-heart talaga na nandito sa Taiwan. Thank you so much.
When I came here, dito ko rin natagpuan yung life community with God that I never experienced before. Wow, praise God. Kasi ang dami nga mga tao dito. Ayan, pala nanonood pala sila Kelly. Yun, so praise God. Talagang siguro assignment ng Lord during this season of my life to be here. Kasi kung hindi ko ito pinili, parang like, hindi tayo magkakakita, magkakaano. Siguro hindi na masyadong mag-grow or iba-ibang taong gagamitin ng Lord. So, yan. Hi. Hello, Mikmik. Kamusta? Oo naman. May ano pa yan. May pag-asa pa. Wow. Tingnan niyo yan. Oh, God is good. God bless you, Melissa. Ligaw pa rin siguro kaya kung walang ganito. Pas, alam niyo po ba, pinag-pray ko siya sa'yo before about sa solid breast mass ng mother ko. Hindi na po siya nakita sa... Grabe, tingnan niyo naman yun. Nakakatuwa. Tingnan niyo sabi ni Gracias. Pas, alam niyo po ba, yung pinag-pray ko sa'yo before about sa solid breast mass ng mother ko, hindi na po siya nakita sa ultrasound last month. Hindi ko alam, pero kasi ako nagpe-pray lang naman ako eh. Like, all glory to God. Ako po ay instrument lang ni Lord. Okay, hindi ako yung nagpapagaling. Pero ang dami nang gumaling dito eh. Ang dami nang pinagaling ni Lord dito. He put me here in His will na never ko talaga hindi sa kanya mapunta ako dito. Wow, CJ Algers, God bless you. Ako din, praying talaga na someday talaga mapuntahan ko yung lugar na yon na hindi ko alam kung paano, but I know merong way si Lord. Ang daming gumagaling, daming napagpapala, daming nababago, di ba? It's a confirmation na magpatuloy tayo dito. God bless you, Ate Yorluna. Teka lang, hindi ko nababasa iba. Pass, wala ka nung Sunday. Opo, pass Fabs. Kasi nandito pa ako sa Taiwan until Sunday. Pero nakanood hindi ko pa natatapos, pero partly nakapanood ako sa online. Ng vision casting. Yeah. Pero samahan niyo ako sa journey na to. Alam na alam niyo yung buhay ko di ba? Hanggang makarating tayong Europa. Si mama ko, praying ako na maging okay love test. God bless po. God bless Rochelle sa love test. Hindi pa tayo nakapag-conclusion na huwag kayong aalis kasi wala pa tayong grounding session. God bless you, Jazz. Lapa sa yung Barley Close Online, sa yung business. Yun lang, natutuwa ako kasi tingnan nyo ang ginagawa ni Lord sa atin. Diba? Ako nagpe-pray lang naman ako. May mga times na sa sobrang dami, kasi syempre, sobrang dami. Kapag ang dami mga nagchat-chat, ginagawa ko, nagvo-voice record na lang ako. At hindi ko naman siya babalikan na lahat. Minsan may mga hindi na rin ako maaalala. Pero tingnan niyo yung kabutihan ng Lord. Nagpapagaling siya, gumagawa siya ng himala. Amen? Nandiyan ang Lord. Tayo ay mga instrumento lang. God bless Nisha. Passage in the prayer of a righteous person. Yes, Ate Fel. The prayer of a righteous man or person is powerful and effective. The prayer of a righteous man availeth much. Sabi sa ibang salin. Ako talaga, Pas, nung ginamit ko yung anointing oil, gumaling talaga yung balakang ko at di na sumakit ulit. Praise God! Kaya mga kapatid, naka-upload na po yung anointing oil. I mean, yung natin doon, yung live, balikan nyo po. Okay, balikan nyo sa YT. Tapos, gumamit kayo ng oil. Amen. Saan community yan, CJ Algers? Yung sinasabi mo na May community rin kayo na parang ganito. CJ Algers. Ayun, praise God, Ate Ariza. God bless you po. Ayan, si Ate Maria na nasa Singapore. Yes po. Wala pong grounding session sa YT. Dito lang siya. Live.
Pero parang meron ata ako na-upload na isa. O, papanoorin nyo lang po sa YT. Yung tuhod ko na naipitin ng ugat, nakala ko rayuma, anointing oil lang, pinahid ko na wala din agad. Praise God. Yun. Balikan nyo lang yung anointing oil natin sa YT. O, tingnan nyo, ang daming mga miracles na ginawa ni Lord. Sabi ni Mama Emma, yes, at isa ako sa mga nasendan nyo ng voice message pass and yung prayer nyo natupad na po. Praise God. Amen. Sabi nyo naman, di ba? Answered prayer, mag-release na ako ng clothing brand ko. Grabe talaga salita ng Lord. God bless you, Patrick. Mampusti. Amen. Grabe, ang daming mga ginawa ng himala ng Diyos. Okay. Yes po, sa California last September ako nandiyan napunta. God bless you, CJ Algers. Praise God. Maganda yan. Tama yan. May community ka na sinasalihan. Hindi man sanilya yung anointing oil. Praise God. Ito na. Ano na tayo? Sige, conclusion na tayo. Praise God, sa napakadaming mga kwento ng patotoo, salamat sa kabutihan ng atin pong Panginoon. Amen. Wow, praise God. So for our conclusion po, ang Genesis chapter 46. Yung third temple yung sinasabi na dapat nating bantayan kasi kapag nagagawa na yan, ibig sabihin malapit na ang reign ni Antichrist. So yan na po yung apat na bagay na yan. For our conclusion, meron kaming GC Nin na pwede kang mag-send ng prayer request. So pwede ba? So worship steadies fearful hearts. God speaks directly to fear. Presence matters more than certainty. And obedience leads to restoration. Amen, CJ. So mga kapatid, si Jacob po, nagpatuloy siya, nag-move forward siya, kahit may takot, pero yung takot ay napalitan ng pananampalataya. Amen? From fear to faith. From being fearful. Amen? From being fearful to being fearless and faithful. So for our final words, you don't have, to be fearless to move forward. You just have to trust God more than your fear. Hindi mo kailangan mawala muna yung takot. Ang kailangan mo, kahit takot ka, magtiwala ka sa Panginoon. Amen? You don't have to be fearless to move forward. You just have to trust God more than your fear. Kahit takot ka, tuloy lang, magpatuloy ka, mabante ka, move forward. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Let us close in prayer, and afterwards, let's do our grounding session. Father God in heaven, we thank you and we glorify you, God. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Karapat-dapat po ang Panginoon tumanggap ng pinakamataas na papuri, pagsambat at salamat. Our faithful and ever-present God who's always there. The God who never leaves. The God who never forsakes us. We thank you, God, and we glorify you. Tonight, nagpapasalamat po kami, Panginoon, and we come before you, Lord, dala-dala ang lahat ng mga takot. At alam po namin na hindi mo kami itataboy kahit may mga pagkakataon na nababalisa, nag-aalala at natatakot po kami. We come before you, Lord God, and we admit everything. Siguro yung iba dito may takot sa pagbabago, may takot na mawalan, or maybe fear of the unknown dahil hindi nila alam kung anong mga posibleng mangyari. So, thank you, God, for your words, for teaching us, Lord, to worship before we move, Panginoon.
for us to move forward, Panginoon, kahit may takot kaming mga daladala. I pray, Lord, na i-reassure mo ang aming mga puso sa pangalan ni Jesus, and always strengthen our trust and our faith, God. We choose to move forward, hindi dahil malakas kami, hindi dahil matapang kami, Panginoon, kundi alam kasi namin kung sino yung kasama namin. At alam namin, ikaw yung Diyos na yon. Ikaw yung Diyos na tapat. Ikaw yung Diyos na hindi nagbabago. Ikaw yung Diyos na mabuti, na siyang kasama namin. Kaya kahit may takot, magpapatuloy kami. Because we know who you are. And we know who's with us. Thank you, God. Give us a good night rest tonight. Restore mo ang aming mga kalakasan. Go with us. Walk beside us. And lead us onward. We thank you and we glorify you, God. Salamat sa gabing ito. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa at ang aming pong buong sambahayan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga taong ito, for all our followers, viewers, all part of the Heart to Heart community, to all our mission partners, intercessors, moderators, whoever they are, those people na ginamit mo, Panginoon, to share their blessings, to all our gifters tonight. May you bless them, Lord, and may you grant the deepest desires and longings of their heart. I entrust their lives unto you. To God be the glory. In Jesus' name we pray, and everybody will say and agree. Amen. Amen. And amen. Pakapalaran sa Lord.